Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Nagdatingan yung mga pulis sa Davao Airport. Ano? Riot shield ko. Dami oh. Ang total na imomobilize nila ay 7,000 personnel. 7,000 guys, ang dami nun. Mukhang naghahanda yata sila ng gera. Okay, mga kutsera. Alam naman nating lahat na nung itong nakaraan, tumakas si Digo. Pumuga si Rodrigo Duterte, nagpunta siya ng Hong Kong. Ngayon, mga kutsero, marami pong nagtiteorize na it's because of an ICC warrant. Mamaya ako pupuntahan natin whether it is true or not. Regardless of the truth or falsity of it, ako, kutob ko lang, yung rally na nangyari kahapon ay isang moro-moro. We have received information na ang KOJC ay talagang nagpupulong every Sunday doon sa lugar na yun. So may service talaga sila doon. At ginawa lang nilang guest si Rodrigo Duterte today. We have an assumption, or at least I have an assumption, na for show lang yan. Moro-moro lang yan. Para lang ipakita namin na malakas pa si Digong. Or, ito yung mas pinapaniwalaan ko na teorya. Na si Rodrigo Duterte umaahas na, gumagalaw na yung pagkaahas niya. Si Rodrigo Duterte dumidiskarte na, lumapit na siya kay Xi Jinping para humingi ng rest back. Pero nagkomento rin kasi si Rodrigo Duterte doon sa kanyang pagbisita. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Alam niyo mga kutsero, mga DDS lang talaga ang mga titili sa mga ganyang klaseng statement ni Rodrigo Duterte, no? Meron bang cute doon sa sinabi niya? Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Gaslight. Ang problema nito, ayaw ko kung ang tingin ng ako yung ano ba? O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Yan yung gaslight ni Digong. Ginawa ko yan para sa inyo, ginawa ko yan para sa anak nyo, ginawa ko yan para sa pamilya nyo, etc. etc. Hindi. Walang ganun. Kasi alam nyo mga kutsero, kung ginawa talaga niya yan ng tama, ibig sabihin, kinaresto niya, kinasuhan niya, kinulong niya. Wala siyang kaso ngayon. Wala siyang warrant. Pero ano talaga ang anong dyan? Ano yung findings dyan? Actually, hindi pa naman ito fact, but this is the finding of the Quadcom. Na si Rodrigo Duterte ay may grand criminal enterprise that includes the distribution of illegal drugs through his accomplices or associates na sila Michael Yang, sila Peter Lim, etc. etc. Yung mga drug lord niyang kasama. So walang ano dito, hindi ko makita yung ginawa niya yan for the Filipino people. 30,000 na Filipino people ang pinatay. Pero mga kutsero, ito pa kasi meron pang isang balita. Merong balita after niyan na lumabas. Ito yung balita, ito yung laman ng balita guys. 7,000 strong force to arrest Duterte. Ayan, balita yan ng Manila Times guys. So hindi na to basta-bastang kwento-kwento lang, mainstream na to. The PNP is on heightened alert and is preparing to deploy thousands of policemen to arrest former President Rodrigo Duterte following the issuance of a red notice by the ICC, by the Interpol, ang sabi po ng Manila Times, coming from an unimpeachable source, o unimpeachable source daw. The source who had knowledge of security preparations said at least 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader.
who has been investigated by the ICC for thousands of deaths linked to his anti-drug war. Ito yung ito yung nagkalat na ito yung nag-viral pa rin na video eh. Ano? Nagdatingan yung mga pulis sa Davao Airport. Ano? Riot shield ko. Pak. Dami oh. Pak. Ano? Pak. Kay mga katropa, sumuli ang kasikas nato din hisul mismo sa Davao Dami, International Airport nga orasa. Ang total na imomobilize nila ay 7,000 personnel. 7,000 guys, ang dami nun. Mukhang naghahanda yata sila ng gera. Well, I'm pretty sure if there is in fact a warrant of arrest from Interpol, hindi pwedeng hindi magpapa-aresto ng basta-basta yan si Rodrigo Roa Duterte. Pinunta ko po yung website ng Interpol. Ito ho yung view red notices. Ayan. So, andito po yun. Ihanapin mo lang dyan. Ayan, hinanap ko na siya for your information. Ayan, filter criteria. Interpol na. Website yan ng Interpol. Duterte, Rodrigo, sige lang natin, Filipino. Tapos, male, current age 70 to 90, wanted by ICC. Search. Ayan natin kung meron na. Wala. There are no results for your search. Please select different criteria. So, wala pang red notice si Rodrigo Duterte. That's confirmed. From the ICC website. Ito ha, ICC, sa Interpol pala, sa Interpol. Maraming posibleng dahilan dyan. Pwedeng in process pa yan. Kaka-forward pa lang ng ICC sa Interpol, kaya hindi pa na-upload sa website nila. Maraming pwedeng maging reason dyan. But, so far, as far as the website is concerned, wala pa. Tapos, sa ICC, as far as ICC is concerned, the latest decision is March 20, 2024. Wala pang decision on the election of the presiding judge. Wala pang record sa ICC na naglabas na sila ng warrant of arrest. But, maraming pwedeng dahilan kung bakit hindi inilalabas. Pwedeng confidential, meron kasing security risk, and all of that. So, hindi pa natin sure kung bakit hindi pinapublish. Posible lang na dahil high profile at maraming followers, and they're trying to minimize yung potential na effect or bad effects nito sa bansa. Posible yun. But let's see. Sabi pa ng PNP, sabi ng source rather ng Manila Times, the source said that security forces will secure major entry points across the country, including seaports and airports, in preparation for Duterte's return from Hong Kong. Uy, wow. Grabe. Pag-uwi lang ni Digong galing ng Hong Kong, may gantong kalupit na bantay. Grabe, 7,000 guys. Efforts to capture Duterte will be concentrated in Metro Manila and in Davao, his home province. The number of officers to be deployed is said to be double than that fielded in the manhunt last year. A high-ranking police official who requested anonymity confirmed the deployment. So, kinumpirma na as far as Manila Times is concerned. Manila Times to Manila Times lang hindi pa ito Malacanang. So, sabi nung source ng Manila Times, we are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol notice. So, mga may ine-expect na sila. Baka may ine-expect na talaga. Imposible naman na mag-deploy sila na 7,000 tapos wala lang. Diba? Ano yun? Trip-trip lang. Laro-laro tayo. Ganun. So, anong comment na Malacanang? Ito, PNP, wala pang issue. Wala pang statement sa deployment. Although, ito rong source ni Manila Times is taga-PNP. Pero PNP itself, wala pang no comment pa, no comment. Nakakatawa lang yung mga kasama niya. Yung mga kasama niya dun sa Hong Kong. Dating PNP Intelligence Director, tapos dating NICA Director, isang PNP official, former PNP official, tsaka isa pang former NICA Director. Ang weird, no? Hindi ito yung mga usual na pangalang na nakikita niyo na kasama ni Rodrigo Duterte. Di ba usually, makikita niyo kasama niya si Bongo, si Bato de la Rosa, etc. Robin Padilla. Although nandun din sila sa Hong Kong. Ang weird lang na may ganito, na meron siya mga kasamang former intelligence director ng PNP, former PNP official, tsaka former official ng NICA. Yung NICA yung parang CIA natin ng Pilipinas. Grabe, no? Bakit kaya? Baka kasi meron din silang impormasyon tungkol sa war on drugs? Hindi kaya? Hindi natin alam.